Okay, for example, ang ilalagay mo sa chat, no? Ayan, sa layo. Patay namin. Yan, di ba? Sabihin asa na yun, di ba? Patay na mi, di ba? So, anong ibig niya sabihin na patay na mi, di ba? Ah, pwede yon. Nag-usap silang dalawa, yung kausap niya na pupunta sila doon sa isang kapatid na ano, yung burol. No, nasa patay na raw siya, yan, nasa patay na raw siya. Pero alam niyo rin siguro pinakaunang na ang pumasok doon ng interpretation, yung patay na mi, ibig sabihin yari na ako, no? Siguro nag-usap sila mag-meet sa isang particular na mall, no? Yung malapit sa amin yung San ano no, yung SM Tansa. Yung problema, late siya dumating, di ba? No, doon sa isang importanteng meeting, pagdating niya, asa na yun, di ba? Patay na mi, di ba? O kaya naman, i-take nyo literally yung ibig sabihin na patay na mi, no? Medyo mahirap nga lang intindihin yon. Na paano nga naman yung isang taong patay na, makakapag-text pa sa'yo. At hindi lang yon, bakit niya paalamin kung nasaan ka, no? Bakit napaka-importante sa kanya? Kung siya naman ay patay na at isang kaluluwa na nakapag-text, bakit mahalaga pa sa kanya kung nasaan matatagpuan yung ano, asa na yun? So, pag walang konteksto, hindi natin magigit, no? Kaya kailangan merong konteksto. Hindi po masama pag kunyari napupunta tayo sa usapin na merong sinabing isang bagay, isang statement. Hindi po masama kung tayo ay magtatanong. Ano po bang kahulugan nyo? Ano po bang ibig sabihin ninyo? O kaya tatanungin mo, ano po ba yung mga nangyari na may kinalaman? Kasi gusto nating intindihin yung statement. Yung para maintindihan po natin, ang tawag natin doon ay context. At bakit po natin pinag-aralan yung context? Kasi hindi po natin maka-quantify ang isang interpretation. Matitimbang siya, no? Kung tama ba yung interpretation niya. Yung context, ano, no, mga kamanggagawa, yung context po yung nag-hold ng sinasabing appropriate meaning ng isang bagay na sinasabi. For example, si Jesus, sinabi niya, no, yung malalaman nyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Isa rin po yan sa isang verse na masyadong nagasgas na, no? Ay, ibig sabihin, gamit na gamit, pero uh, yung ano, no, na nawawala yung layunin, no? Kasi wala ito sa konteksto. And then, pinag-aralan din natin last meeting yung historical critical analysis. And I pray na tulungan tayo, no, ng mga stages na yon. Word study, kung saan aaralin natin yung kahulugan ng salita, original na kahulugan, at yung historical critical analysis na very popular at the same time, ginagamit pong interpretation sa maraming mga seminaryo. Magmumove po tayo sa narrative criticism, no? Ito. Yan, nagtatakbuhan na yung mga pusa ko sa baba. Okay, ito po, si narrative criticism. At ito pong lesson na ito ay naituro ko na nung 2016. No? Sa 2016 ko pa ito naituro. Pero dahil nga sa ganda ng material na ito, para sa akin maganda to. Sana ma-appreciate nyo rin bakit. Kasi um, gamit na gamit po siya sa pagpapaliwanag. Um, so nakita niyo po doon sa heading, narrative part 1 of 2. So magkakaroon po tayo ng dalawang bahagi. Yung unang bahagi po ay pag-aaralan natin ngayong gabi. At ang susunod na bahagi naman ay sa Miyerkules, no po? Sa Miyerkules pag-aaralan po natin. At sa pag-aaral naman po natin ngayong gabing ito, pagkatapos po ng narrative analysis, magbibigay ako ng halimbawa kung paano ko po nagamit yung narrative analysis sa isang sermon. No? Pwede ba yon? Naaralan nyo yung pinag-aralan natin
yung tungkol po dun sa ano no sa pag-unawa ng konteksto ay Joshua 1 no 1 to 9. Pinag-aralan natin 'yon. Dahil pinag-aralan natin 'yon, makikita natin din yung dynamics or sabihin natin yung mga detalye paano nagamit ang narrative criticism sa pagtuturo ng isang sermon. Nako. So bakit mahalaga ang narrative criticism? No, the Bible contains more of the type of literature called narrative. Yung narrative po ay isang genre. O sabihin natin isang uri or paraan ng pagpapahayag, no? Than it does of any other literary type. For example, over 40%, no? Again, no? So doon sa 66 books, 40% ng Old Testament ay narrative. Hindi pa natin binabanggit dito kung yung ano no, yung mga malalaking material ng apat na gospel at saka Book of Acts, di ba? So since the Old Testament itself constitutes three-quarters of the bulk of the Bible, you know, meaning one-fourth na lang ang natitira para sa New Testament, it is not surprising that the single most common type of literature in the entire Bible is narrative. No? Dito pa lamang pinapakita dito sa explanation na to kung paano kung gaano ka useful, no? Gaano na pwede nating pakinabangan itong narrative criticism. Narratives are stories, no? Although from time to time we use the word story to describe them. We prefer the word narrative because story has come to mean pwede siyang ma-misunderstood na fictional or as in bedtime story or a likely story. Kumbaga, istorya na ano lang na para lang may mapag-usapan pero pwedeng hindi totoo. Narrative because para sa atin na mga sumusunod kay Jesus Christ, ang narrative ay paghahayag ng mga kasaysayan. No? Which again, ay yun yung lesson natin last meeting, historical critical analysis. No? Tingnan ko itong mga pusa ko eh. Now, it also tends to mean a single story with a single set of characters and a single plot. No? Merong isang particular na istorya at meron siyang mga elemento. The Bible, on the other hand, contains what we often hear called God's story. A story that is utterly true, crucially important, and often complex. Ang isa pang term or isang interpretation ng history, yung word history, pag hinati mo raw sa dalawang bahagi, his story. No? Yung his referring to God. So God's story. Itong again sa eyes of faith, no? It is a magnificent story, grander than the greatest epic, richer in plot, and more significant in its characters and descriptions than any humanly composed story could ever be. Kaya naman napakahalaga, mga kapatid na mga kamanggagawa, ang translation ng Bible. Napakahalaga na ang Bible ay isinasalin sa pananalita ng isang partikular na grupo ng mga tao para ang mensahe ng Diyos ay napapakinggan at nababasa nila. Historical at saka narrative. Paano natin makikita yung connections ng dalawang ito? Okay? Historical criticism, which is again yung previous lesson natin, na kung hindi nyo pa, yun ay napapanood, maganda mapanood nyo yun. So, naka-record po yun. It may be said to treat biblical narratives as windows that enable us to learn something about another time and place. No? About another time and place. From the term historical itself, ibig sabihin, tapos na ito. Tapos na ito. Narrative criticism treats this same text as mirrors, no? That invite audience participation in the creation of meaning. Bago pa man nagkaroon ng movie films, no? Movie films na pinapalabas sa mga cinema ay meron ng narrating ng stories or to push it further yung mga plays, no? Yung mga plays, mga um again nga yung yung pagpo-portray nila
ng story sa pamamagitan ng play. So ang narrative criticism po ay mayroong ganong sabihin natin sinusundan na na paraan ng pag-analyze. So story as reenactment. Bakit reenactment? Ang reenactment sa Tagalog ay pagsasadula uli. No? Pagsasadula uli. Ibig sabihin, meron nang naganap na isang bagay at isinasadula uli. Story as a reenactment. Bakit siya reenactment? From the very nature that history ay tapos na, naganap na. So, kailangan natin siyang i-review or reenact, di ba? Ayon kay Beardsley, the narrative action serves to renew the story by retelling a meeting with the divine reality upon which life in its various structure is founded. Ulitin ko po, pag uh, kunyari sa liturhiya nyo, sa inyong mga kanya-kanyang iglesia, ay binabasa muna yung salita ng Diyos, di ba? Meron muna Bible reading, tapos saka ipinapahayag yung mensahe. So ganoon po, hindi na natin mababalikan yung nakaraan. Pero yung istorya pwede nating isadula uli, no? Of course, sa isipan habang ito ay ipinapangaral. Kaya nga advantageous din sa atin yung role ng mga ng mga film, no, yung mga videos na biblical ang pagtuturo or ang yung paggamit ng pictures sa pangangaral. Ginagawa ko po 'yon, no. Although syempre kinikilala natin yung iba-ibang mga may-ari, no, ng mga sabihin natin na mga nag-create nito mga images na ito, no. Ang bottom line kasi dito, pag inilalagay ko yung mga pictures na yon sa pangangaral is ma-picture out, no, ma-picture out ng mga nakakakita, no, ng mga PowerPoint slides na ito. Yung yung isang potential na larawan ng nangyari in the past. Ginamit ko po potential kasi maaring hindi kuhang-kuha, no, yung yung mga descriptions, no. By bringing in the remembered past into the present, the story enables the participant, tayo po yon bilang interpreter at yung mga tagapakinig natin, to take part in the story, to be present at the saving act, di ba? Mga konting mga konting dagdag sa how to frame and analyze narratives. Tayo po naniniwala na ang for example sa kapahayagan ni Juan Bautista, no, na no, repent at saka kayo ang maging baptist, di ba? Repent and be baptized. Hindi yata yun yung sinabi, no? Repent at to be baptized kayo. Kayo ay magpasakop sa tubig ng bautismo. At ang sinabi ni Juan Bautista kasi the kingdom of heaven is at hand, no? No? Kaharap na, no? Kaharap na yung paghahari ng Diyos ay nagaganap na sa sa pangangaral ni Juan Bautista. Kaya po merong eschatology na nagfe-frame sa understanding natin ng mga biblical stories. For example, when sasabihin, Pastor, posible ba yan when we read the Old Testament narratives? Pwede po, pero meron po tayong tendency to look at it from the saving work of Jesus Christ. No? Aaralin natin for example ang parting of the Red Sea, no? Na tuwing Holy Week, no, lagi natin napapanood sa mga television, di ba? The parting of the Red Sea, yung Ten Commandments na film. Sasabihin, anong kinalaman nito sa atin? Bagamat itong storya na ito na naganap sa pagitan ni Pharaoh o ni Moses at ang bayan ng Israel, gusto nating idagdag dito mga tauhan, yung mga umahabol na mga Egyptian soldiers, no, na nakasakay sa kabayo at saka sa chariot. Huwag nating kakalimutan yung setting, yung tagpuan. At ano yung tagpuan? Ang tagpuan ay naganap
sa pagitan ng ng lupa at saka dagat, 'di ba? Lupa at saka dagat at doon sa kabilang side ng dagat na 'yon ay lupa rin, 'di ba? So merong important role yung yung tagpuan doon sa storya, no? At dahil tayo naman ay dahil hindi naman tayo Israelita, yung mensaheng nito ay nagpapakita pa rin ng kaligtasan, yung paraan, yung 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 kahalagahan ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan, no? Which is pinapakita rin dito na ang Diyos, si Yahweh, ay isang Diyos na nagliligtas. No? Hindi lang 'yon. Si Yahweh ay isang Diyos na maawain, no? Si Yahweh ay isang Diyos na makapangyarihan kasi pinagalaw niya yung no, yung dagat, no? So doon pa lamang paano natin siya i-connect sa eschatology? We look forward, no? We look forward at pwede nga in the present, no? Gumagawa ang Diyos ng kaparaanan para tayo ay magkaroon ng mga moments of salvation, no? Nakukuha niyo yung moments of salvation na hindi necessarily yung no, yung makita na natin si Lord, no? Buti na lang hindi pa nangyari sa akin, no? Ano pa, no? At ang laking problema noon, Well, anyway, we need to move forward. Meron pong three levels of narrative, no? Ano po yung three level? The first level is the top level. Ibig sabihin, naka-focus ito between God and creation, no? So the whole universal plan of God worked out through creation. Top level. Top siya kasi parang ito yung nangyayari sa kalangitan, no? Yung perspective mula sa langit pababa. No? At kung paano tinitingnan ni Yahweh ang lahat ng mga nilikha ng Diyos, no? So damay lahat, hindi lang ang tao, pati ang creation, no? Key aspects of the plot at the top level are the initial creation itself. And then of course, nadadamay dito the fall of humanity. Although sasabihin niyo from narrative analysis, dadalawa lang naman yung tao doon. Pero um, ano inherited sin kasi yung nangyari, no? Kaya si Adam at si Eve, yung ating great 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 times 100 siguro na lolo at saka lolo, no, ay no, ay sabihin natin nagsisimbolize din ng ating fallenness, di ba? And then of course the power and ubiquity of sin, no? So merong moral war na nangyayari between God and the forces na kumakalaban or the forces that is rebellious against God. At dahil din of course nandiyan yung the need for redemption. Pwede natin itong tawagin that the top level is the level of narrative within salvation history. Okay? Salvation history and Christ's incarnation and sacrifice. This top level is often referred to as the story of redemption or redemptive history. Siguro, to give an example, nung si Apostle John sa Book of Revelation, sabi, when he was in the Spirit, no, nakakita siya ng isang no, multitude na hindi mabilang, no? At yung hindi mabilang na yon, they come from different tribes and tongues, no? At meron silang hawak na palm branches, di ba? So, pwede nating yon, pwedeng bagamat it is happening within the realm of the sabihin natin visionary experience ni Apostle John, no? Yun ay mako-consider natin from the top level. Now, ano naman yung middle level? So, yung middle level ay nakafocus doon sa bayan ng Israel, no? Bayan ng Israel. So from zoom out, medyo nag-zoom in tayo, no? Nakafocus doon sa Israel, the call of Abraham, the establishment of an Abrahamic lineage through the patriarchs, the enslaving of Israel in Egypt, God's deliverance from bondage and the conquest of the promised land. Pwede natin din isama yung mga wars ni David, no? From a national perspective. So yung middle level, yung yung special place na or sabihin natin coordination between of course God o kaya the men and women of God including the prophets ay kung paano dinidil ng Lord yung Israel. Okay? So lumabas tayo from top level which is
yung buong creation, now nakafocus lang tayo sa sa bayan ng Israel. Okay? And then when we talk about sa New Testament, paano natin i-apply? So it is with between yung the Christians, no? Pero hindi lang ito yung Christian sa Israel, sa land of kunyari sa Galilee o sa Judea. Kung hindi lahat ng Christians, no? Now there is the bottom level. Ito na yung very specific story. Okay? Kung merong zoom out, ito yung talagang naka-zoom in sa story lang. Okay? So naka-center ka lang sa story. Kaya nga very important yung context. Di ba? Then there is the bottom level. Here are found all the hundreds of individual narratives that make up the other two levels. The narrative of how Joseph's brothers sell him to Arab carabiners heading for Egypt. The narrative of Gideon's doubting God and testing him um, via the fleece. The narrative of David's adultery with Bathsheba. The calling of Jesus' disciples, the individual miracles and healings. Peter and John heals a man born blind. Mga examples po ito kung paano tinitingnan yung level ng yung bottom level ng narrative, no. Merong top level, God and creation, middle level, God and the nation of Israel, at yung bottom level referring to the very specific narrative stories. So, ano yung mga elements of a narrative? Before I go on, no? Yan, before I go on, no? Meron ba kayong may mga naisip ba kayo o itatanong tungkol po dito? Meron bang hindi maliwanag bago tayo magpunta sa sa elements of a narrative? Ayun. Pa sa context po ba maaring mag-iba ang explanation? Yes, kasi ang context, pwede mong i-wider yung passages mo, 'di ba? Pwede mong i-wider yung passages mo. Or kung tinatawag nating yung corpus of writing context. So nakafocus tayo doon sa sinabi ni Paul sa mga taga-Korinto, pero meron ding sinabi si Paul sa mga taga-Kolosas na pwede mong i-connect. Okay? Kino-connect mo siya dahil magkapareho ang tema niya, no? So bakit yun ay acceptable na context? Kasi isa lang ang nagsulat, okay? It is within his perspective na of course nandoon yung natin, accept natin with the biblical canon na iisa yung author, kaya mahirap na meron siyang sinabi sa isang church and then iba yung sasabihin niya doon sa iba pa. Yan. So, or of course, when we talk about the Old Testament at saka New Testament context, doon pa lamang ang laki na ng doon. Ang laki na ng difference doon. So, pwede, syempre, pagtatanungin tayo, pag magtuturo tayo ng isang particular na talata na nakikita natin sa New Testament, for example na lang, yung Emmanuel story, di ba? At magbubuntis ang isang dalaga at ang anak niya ay tatawaging Emmanuel. No? So sa Matean story, ganun yung mangyayari. Pero when you look at the story sa Isaiah, marirealize mo, iba yung context. Iba yung context. So again, hindi yung Jesus the Messiah ang nilulook forward doon sa magiging yung magbubuntis at saka yung isisilang. Nagbigay lang ako ng example. So that's a yung testament context, no, within the Bible itself. Okay, so itutuloy ko na po, no. Tutuloy, salamat po doon sa tanong na yon. So still with elements, no, elements of yan, current slide. So nariyan yung narrator, siya yung nagkukwento ng storya, di ba? So yung kwento ng istorya niya kasama pati nga yung Diyos, no? Kasi yung Diyos ay isa sa mga main characters ng story. Pero merong narrator. Kailangan ng narrator kasi wala na yung hindi na natin mababalikan yung mga naganap. Ang nagiging witness sa atin yung Biblia. At doon sa Biblia, merong nagnanarrate ng istorya na kapaloob doon sa sinasabi nating the narrator tells the narrative, di ba? Merong narrative na kailangan ipahayag, okay? Narrators are usually either first person, ako, nakita ko, nandun kami, yon. Ibig sabihin, medyo testimonial yung dating.
O kaya third person, nakafocus dun sa siya. No? If the narrator is the first person, ay narrator, the story can be told only from the limited position of what the narrator has experienced or observed. Marami kasi tayo minsan binabatong tanong sa mga storyteller sa Bible eh. Paano kung hindi ito nangyari? Di ba? Eh, sasabihin ng narrator, yung hindi nangyari ay hindi nangyari. Sasabihin niya, yung tanong ni Kuya Mon tungkol sa context, yun, mababago yung meaning nun kung inilalabas natin yung tanong sa isang bagay na hindi nangyari. So, I hope na na-connect natin, no? Kaya nga mag-stick lang tayo doon sa nangyari, doon sa naganap. That is context. That holds us and of course protects us kasi tayo mga nangangaral, gusto natin mangaral tayo ng tama at hindi tayo mapintasan, di ba? Sa ating itinuturo. Of course, yung mapintasan, either um, kulang ka sa paghahanda o meron ka pang gustong ipahayag, no? Idagdag doon sa storya, which is hindi siya appropriate, no? And then yun, if on the other hand, the narrator is an omniscient third person narrator, he, she, they, or a person, the story can be related from any number of perspective. Ngayon, siguro, um, questionable sa inyo, ano yung meaning ng omniscient dito? No? Hindi po siya yung omniscient na attribute ni God. No? Kung hindi yung narrator, siya yung nakakaalam ng lahat ng nangyari. No? Unfortunately, hindi na siya nabubuhay ngayon. Ang dami pa natin sanang gustong itanong sa kanya, no? Na hindi niya kinuwento. Ang sarap sana tanungin, narrator, bakit hindi mo pa sinabi yung nangyari yung tungkol doon sa no, yung Samaritan woman na yung mga reaction tapos yung mga kung paano nila inaccommodate si Jesus, no? Ang isang sasabihin ni narrator, sabi niya hindi niya na maisip na yun ay importante pang ikwento o kaya sasabihin niya baka kulangin siya ng papel, no? Nag-aalala siya. Baka kulangin siya ng papel doon sa isusulat niya. And then there is also an implied author and narrator, okay? No reader sees the real author in a text, no? Peter Yule points out, we know the author only to the extent that he reveals himself in the text. No? This perspective helps us to overcome the tendency to psychologize the text in order to discover the author. In other words, merong nag-narrate ng storya. Pero, yung storya na to, hiramin ko yung sinabi ni Lucas. Sa Luke chapter 1, sabi niya, anong tag mo dito? Kinolekta niya raw yung mga sabihin natin. So, he is recording yung mga sinabi ng mga eyewitnesses. Okay? Yung mga tao na nandun sila sa kapanahonan ni Jesus. Kasi si Lucas, inamin niya, hindi, si Lucas, sa pagkakasulat niya, hindi siya eyewitness. No? So, he is recording yung narration, no, about dun sa event. Which is yung narration, for example, yung story ni Mary. No? Ah, maliwanag naman, hindi naman natin pwedeng itanong kay Lucas, nandun ka ba nung yung anghel ay nagpakita kay Maria? Hindi natin pwedeng tingnan ng gano'n kasi sasabihin ni Lucas, nag-record lang naman ako ng mga kaganapan, no? At yung nag-record na yon, siya yung tinutukoy na implied author. Pero ang problema nito, laging nandun yung challenge, yung tendency sa atin, yun nga, ginamit tendency na itatry nating pumasok dun sa isipan ng implied author. Eh, hindi po natin na magagawa yon. What is past. What is left to us is the narration. Okay? Pero alam natin, merong nag-narrate ng storya na yon. The author is not present but has created a persona of himself in the text. Implied author. And we study the text, not the author. Sabi ni Grant Osborne, yung sinabi ng narrator ang ating pinag-aaralan. Hindi na natin kayang intindihin pa yung narrator yung kaisipan ng narrator itself. Hold on lang po ah. Oops. Ayun. And then,
Yan, four narrators. Ito yung description ni William Kearse, no? Doon sa sa Luke Acts describes four narrators. Una, yung A historian, in the prologue, merong isang historian. Meron siya yung nagbahagi kay kay Lucas, and then an unobtrusive omniscient narrator speaking in the third person, no? Na na siya yung yung isa yung nag-tell ng story, ng sabi natin, nag-record nung nag-tell ng story. And then a marginal observer and a participant, we, yung narrator na we, no? So yung we narrator ay kasama si Lucas na involved doon sa mga kaganapan sa Act 16 pagkatapos, and then the character narrator of stories, no? Kagaya niyan si Paul na nagsasalita within Acts, doon sa no, sa Book of Acts. So si Paul, merong nag-narrate doon sa sinabi ni Paul, di ba? So akala natin madali, ano lang to, dagdag na sabihin natin, maging sensitive tayo sa pagtingin nung nagsasalita dito. So going back to the narrator summarizes developments in the story instead of dramatizing them through direct discourse. No? Two, it provides necessary background information on events or characters through exposition or description. Yun yung ginagawa ng narrator. Dinidetalye niya. Of course, ayon sa kanyang kaparaanan, di ba? Three, it allows the narrator's use of an omniscient perspective to reveal the internal thoughts, no? Kasi kasama sa narration nung narrator, yung ano yung nararamdaman, no? O nung nararamdaman, yung naisip ng mga karakter do sa storya. Hindi naman pwedeng no, parang paano niya nalaman, no? So ano 'yon? Result 'yon ng, of course, no, yung retelling ng story. At yung mga kung paano inisip, no, very important ito, no, sa pagkilala, no, paano natin mas makikilala yung mga tauhan, di ba, sa story. And then fourth, it provides the narrator with the means to comment on the story for explanatory or evaluative purposes. At minsan pagkatapos na niyang ituro yung storya, pagdating sa huli, nagbibigay siya ng sarili niyang evaluation, no, ng mga kaganapan. Natapos na yung storya, yung narrative, pero nagbibigay siya ng ng input, no? Nagbibigay siya ng input and of course observations, tawag natin doon. Kung merong narrator, meron ding structure. Yung structure, ang tawag natin yan ay kaayusan. Kaayusan, pagkakasunod-sunod, di ba? At ang goal natin dito, yung pagkakasunod-sunod, para maintindihan. So parang ano siya, anong tawag mo doon? Step 1, step 2, step 3. So meron ganun siyang kaayusan. Kasi pag binago natin, ang gulo nun. No? Although merong mga cases, ang tawag natin doon ay narrative flashback. Yung narrative flashback, biglang, ano yon, yung kaganapan, biglang nag-break, biglang naalala niya yung nangyari sa nakaraan. So, nag-narrative flashback siya, no? Biglang ano yon, yung istorya, nawala dun sa present ng narrative, napunta dun sa past ng narrative. No? And from there, makakaroon siya ng reflections in the present dun sa naganap dun sa as a result ng narrative flashback. So the narrator imposes order and coherence upon recounted events through the organization structure of the story. A description of the narrative structure, therefore, is central to discerning the narrator's internal interpretive emphasis. Kaya ako, mga kamanggagawa, very very thankful ako and pleased na pinag-aralan muna natin yung context. Kasi yung context, pag meron kang passage, particular passage na pinag-aralan, kunyari, John chapter 5, no? It needs to go back do sa John chapters 1 to 4 na meron nang nangyari in the past. So it holds the context na merong nangyayari sa John chapter 5
Pero lahat ng ito ay nangyari after ng mga previous chapters. Diba? So there is ang tawag mo doon, development ng narrative. O minsan nga pati yung, we call it the heightening of the emotions. No? Pwedeng ganoon. When we talk about si Jesus, lalong nare-reveal si Jesus kung sino siya sa mga tao. Sa case naman ng mga kaaway ni Jesus, lalong nabibuild up dito yung galit nila at yung desire nila to kill Jesus. Kaya of course, we put that doon sa mga latter parts ng arrangement ng no, ng mga gospels. So, a description of the narrative structure therefore is central to discerning the narrator's internal interpretive emphasis. Okay? Again, it protects us yung context, yung arrangement para hindi tayo magkamali ng sequence. Okay? Narrative structure can be determined on the basis of both form and content. Form, analyze natin yung form, analyze natin yung details within the form. Ito po ay ano, no, yung sabihin natin ng macro, analysis of the macro structure ng Book of Judges. No? So, ang part 1, prologue, or another word for prologue is introduction. The introduction part. Judges 1, 1 to hanggang chapter 3, verse 6. And then the era of the Judges. Judges 3 hanggang Judges 16. And then meron din siyang epilogue na kung saan uh, um, pinapakita dito naman yung kaganapan na yung or sabihin natin observations no ng writers ng Judges, paano kaya ang mundo o kaya ang bayan ng Israel kung walang hukom, kung walang nangungunang judge, no? So it is ano no yung mga, of course, ano to no, capture dito yung maraming mga malulungkot na istorya no sa kaganapan ng Judges. um Try nating ano sabihin natin yung development ng ano na to nung three part structure na to no. So the first part, the prologue, takes place after the death of Joshua. So alam natin kung kailan siya, kung saan book siya connected, which is Joshua chapter 24 no. Kung ilalagay mo naman yung Joshua chapter 1, connected naman siya sa Deuteronomy, yung last chapter ng Deuteronomy. So makikita natin dugtungan yan. Relates various attempts to continue the conquest of the land. The failure to drive out the inhabitants of the land inaugurates the period of the Judges. No? The central section is further divided into 6 episodes, each of which is introduced by thematically as well as structurally significant praise. The Israelites again did what was evil in the sight of the Lord. Itong tinitingnan nating structure, ang tawag natin dito, yung sa, di ba, yung 3 levels of narrative. Ito yung middle, okay? Yung middle narrative ito. Now, ito naman yung mga kanya-kanyang bottom narratives, okay? May mga bottom narratives dito. Judges 3, ito yung mga pangalan ng mga hukom, no? Si Othniel, si Ehud, si Deborah, si Gideon, at maging yung part na rin ng story ni Abimelech, no? And then si Jephthah at saka si Samson, no? So tingnan niyo yung for example sa part 6, no? Ang haba ng section na naka devote no para kay Samson. Kasi pati yung announcement no ng kapanganakan ni Samson no ay merong ano doon no, merong special part to do sa mga beginnings no. And even the end no, yung sinasabing the death of Samson din. Okay, structure, tingnan natin ito. Yung ano no, yung ito ay kayasam or sabihin natin arrangement na kung saan yung simula niya ay bumabalik doon sa yung magiging ending niya ay babalikan niya rin yung parallel doon sa sinimulan, no? That is a very common Hebrew technique, no? Sa pagbasa ng mga materials sa Hebreo, makikita natin na mayroong mga ganitong arrangement. Pati sa New Testament, no? Class, sa New Testament, maraming mga arrangements na nakalagay in kayasams, no?
So, tingnan natin to. Hindi ko na kailangan ituro yung storya, no? Alam natin lahat ito. Sa simula yung nasa baba ng pyramid, pyramid to ulit. Nung ano no, nung hindi ko matawag na triangle, no. So the son demanded his share. Hiningi niya yung mana niya sa kanyang tatay. The son went away. Nagpakalayo siya, tapos yung ginawa ng anak na ito, namuhay siya sa pagkakasala, 'di ba? Verse 14 to 16. Ang problema, naubos yung yaman niya, yung minana niya, bumagsak siya sa kahirapan. At nagkaroon siya doon ng realization nung umabot siya sa sobrang hirap niya, pati yung pagkain ng baboy, no? Ay parang yun na lang yung ino-offer, at naalala niya yung mga alipin niya doon sa alipin nila doon sa kanilang tahanan ay mas masarap pa yung mga pagkain, ano? Nagkaroon siya ng realization. Tingnan niyo yung katapat niya, no? Kung yung sa kabilang side, the son lived in sin, inadmit niya, no, tinanggap niya na siya ay nagkamali. Doon sa sinabi niya sa kanyang tatay, nagkamali ako sa inyo at sa Diyos. Kaya nung siya ay nagpakalayo, siya po ay umuwi, no? The son come back. The son came back. Nag-decide siya na umuwi, pero ang sabi niya, dahil kinuha niya na yung mana ng tatay niya, pupunta na lang siya doon para mag-apply ba? Mag-apply bilang isang alipin, no? At baka tanggapin siya ng kanyang tatay. Pero doon tingnan natin yung relationship ng tatay at saka ng ng anak, no? The son begged for forgiveness, 'di ba? Sa verse 21. Of course, meron pang dalawang tauhan dito. Pwede pa nga nating dalawa. Baka meron pang apat, no? Or ano, no? Yung tatay at saka yung elder brother dito sa storya na ito. At ang meron ding plot yung may pagkakawig siya sa structure ito. Tinitingnan natin yung kabuuan, no? Yung plot. If the characters are the soul of the narrative, the plot is the body. In other words, then the plot is the message. Okay? Kung merong narration, the plot is the message, no? Ito yung kung nakikita natin yung takbo ng storya, ito yung parang ba sinasabing ano yung aral ng istoryang ito na naganap, no? So dito, it consists of an organized and orderly system of events arranged in temporal sequence. Temporal kasi ano nga siya, no? Temporal, related kasi siya sa time, no? So meron siyang succession, no? Hindi pwedeng mamadaliin. So the plot of a narrative is constructed as a meaningful chain of interconnected events. Hindi natin pwedeng baguhin yung takbo ng storya. Susundan natin yung takbo ng istorya na nakalagay doon sa narrative. Yan. This is achieved through careful selection, entailing the omission of an incident. Kasi hindi naman lahat ng detalye nasa storya. Ang nakalagay lang doon yung kailangan nating malaman, yung kailangan malaman lang ng mga tagapakinig. This is achieved through careful yun nga. Which does not fit in logically with the planned development of the plot. Again, pag hindi siya sa concept na to logical, nawawala yung kaayusan. The plot serves to organize events in such a way as to arouse the reader's interest and emotional involvement, while at the same time imbuing the events with meaning. An analysis of the plot includes an identification of the tension, no? Yung tension, ano ba yung naging issue, no? Bakit sila umabot sa ganoon, 'di ba? Bakit sila nakapunta doon sa kanyang ending, 'di ba? So an analysis of the plot includes an identification of the tension, motivating the action of the story, and an understanding of the circumstances that resolve this tension. In assessing the dynamics of a story, it is often helpful to describe the conflict generating the story and to discern how the conflict is resolved. Kung naalala niyo yung storya natin the Samaritan woman at the well na na-meet ni Jesus, kailan nagsimula yung conflict?
Kailan nagsimula yung tension? Nagsimula yung tension nung tinanong ni Jesus yung babae, pwede bang humingi ako ng tubig? Okay, pwede ba akong humingi ng tubig? Sa case ng babae, nagtatago nga siya, di ba? Yung babae nagtatago nga eh. Kaya nga siya nagpunta ng katanghalian para umigib ng tubig eh. And then all of a sudden, merong isang lalaki, hindi pa, ano pa, estranghero pa, no? Isa pang stranger, na nagtatanong sa kanya na galing sa isa sa mga Hudyo. At pwede nating masabi na nasorpresa yung babae, anong ginagawa ng Hudyo dito? Kasi hindi naman ito puntahan ng mga Hudyo. Or hindi natin alam, baka nga meron pang sense dito na hindi welcome ang mga Hudyo dito. Hindi natin alam. Pero bakit anong ginagawa niyan dito? So, yan. It is in assessing the dynamics of a story, it is often helpful to describe the conflict generating the story. Okay. Ito yung sabihin natin um, uh, basic pattern. No? Basic pattern ng isang plot. To make a story accessible to the readership, the author usually constructs the plot in three stages. No? Stage 1, the complication, which reveals how and why the opening conditions have changed. 2, and then there is a change. Having set out the background elements in the exposition, the author introduces the complication or crisis, which brings on the change and or the heart of the story. And then the unraveling. Okay? The unraveling. Ano yung, nung nagkaroon ng pagbabago, ano yung mga naganap na kasunod nito? Oh, ano yung mga naganap na kasunod? So ito po ay isang, again, ano no, how a way to illustrate the plot, no? Una, merong exposition, no? Merong storya or sabihin natin yung simula ng storya. At sumunod dito nagkaroon ng complication, no? Sa case ng for example do sa wedding at Cana, no? The miracle at the wedding of Cana. Ang naging cause ng complication doon, sinabi ni Mary kay Jesus, and then, observation ng mga tao na naubusan sila ng alak doon sa isang kasalan. And then there is a change, no? Yung change na yon ay crucial para makita natin na ano, kung paano sila nag-respond doon sa complication na nakita nila. And then unraveling, pababa na siya kasi nagkaroon na ng ano eh, no, ng sabihin natin cause na kung saan na nag-respond doon sa complication kaya nag-unravel. And then ang ending, usually it is a summary. Okay? Usually ito ay summary. Summary or sabihin natin parang bang, paano natapos yung storya. Sa case ng prodigal son, natapos yung istorya na kung saan si father, si tatay ay masayang masaya dahil nakasama niya na muli yung kanyang nawawalang anak. Okay? Sa case naman ng anak, ano siya, ibinalik siya sa kanyang mataas na kalalagayan, no, within the family or within the household, no. Hindi siya tinanggap ng tatay bilang isang alipin, no. Tinanggap siya muli bilang kanyang anak na nawawala, na natagpuan. Uh, Gawin din natin halimbawa, ito paborito ko ito, yung example ni Yaira Amit, no. Story of the Tower of Babel. So sa una, nagkaroon ng expository stage. All the peoples speak one language and live in the land of Shinar. Okay? Sila ay magkakasama sa isang lugar, pare-pareho ang kanilang lengguwahe. At namumuhay sila yun nga, doon sa isang lugar na pangalan ay Shinar. Siguro, unang magiging tanong natin dyan, bakit, ano kayang lugar yung Shinar? No? Maliwanag, hindi pinaliwanag ng narrator yung quality na meron sa Shinar. Pero sa very reason na itong mga tao to ay nagpupuntahan doon sa lugar na yon, pwede nating masabi na marami sigurong tubig doon. Marami sigurong pananim doon, no? Na-imagine natin yan yung nomadic life, no?
ng mga people sa Middle East, no? Sila ay nagpapalipat-lipat kasi nga there is a time na kung saan na nauubos yung tubig, no? Sa isang particular na lugar dahil nga nagbabago yung panahon. So siguro again hindi natin alam, no? Walang mga detalye binigay ang Shinar. Meron siyang sinabi na kung saan sabi, let us make bricks, no? So ibig sabihin meron siyang siguro merong query doon, no? Yung pinagkukunan nila ng bato. Mga materials nila na paraan para sila ay makakagawa ng tore. Okay? So the stage of complication leads to the change, the plan to make bricks and build the tower. Yon. So ang sabi ng mga tao noon, no, tara gumawa tayo ng isang tore na aabot sa langit. Okay? So bahala na kayo magpaliwanag ano ba yung ibig sabihin nun ng aabot sa langit, no? No? So merong complication. So nagkaroon ng change. At ano yung nangyari? The change takes place when God comes down. Sabi, tara, bumaba tayo. Interesting ito kasi yung parallel ng storya, yung mga tao gusto nilang tumaas. Gusto nilang pumunta sa taas. Si Yahweh naman bumaba. Sabi, tara, baba tayo. Merong pagtaas, merong pagbaba. Di ba? Di ba? At doon, merong pagkakaisa. Ang ganda ng sinabi doon sa sabi, itong mga taong ito na pag sila ay nagkakaisa, walang imposible siya. Lahat ng kailang lahat ng pinlano nilang gawin ay kaya nilang gawin, di ba? At ano yung resolution nung bumaba si Yahweh? No, confounds their speech and scatter them. Silang lahat nag-iba-iba ang kanilang mga lingwahe at pananalita, hindi sila nagkaintindihan. Nagsikalat sila. So initially, nag-start yung story, united sila, hindi naging hindi naging successful yung pagtatayo nila ng tore, no? Ito, Miracle at Cana. Ito, by me. Expository stage. The guests were enjoying the party. Stage of complication, naubusan ng alak. Palagay ko yung time na to, no? Hindi ko lang na-check kung hapunan ba ito, no? Sila ay kumakain. Kung hapunan, mahirap nang maghanap ng mabibilhan. Diba? Wala pa silang 7-Eleven ng time na yon. Sabi nga, ikaw nga, magano ka nga, kunin mo, drive mo yung single, bili ka nga ng alak. Wala pa mga ganun ng time nila, no? No? And then the change, nangyari si Jesus, of course, bago nun, kinausap ni Maria si Jesus, ating Panginoon. At binago niya nga yung tubig na ginagamit initially para sa paghuhugas, no? ay naging ay isang sabihin natin very common use, no? Naging for noble use yung alak. The resolution, anong resolution? Sige, tuloy ang happiness, no? Tuloy ang kasiyahan sa wedding at Cana dahil sa himala na ginawa ng Panginoon. The master of the feast noted that the wine which came in last tasted as the best wine. Yan. Okay, sa mga mga dagdag na sabihin natin observations, no? So conflict, ayan. Practically all narratives contain elements of conflict, no, that drive the plot and involve the readers in a junction of opposing tendencies. The manner in which these conflicts are developed and resolved has a significant effect on the reader's experience of the story. Kasi biglang biglang nararatel, no? Or biglang nasishaken yung no, yung mga buhay nila na payapa, no? At bakit mahalaga yung conflict sa pag-aaral ng plot, mga kapatid? Kasi ito ay invitation para intindihin din natin yung conflict. Tayo biglang mga interpreter na sabihin natin, mambabasa ng narration. No? Tayo ay kailangan intindihin natin yung conflict, yung cause ng problems. Yung cause kung bakit biglang na shaken, no? Na shaken yung buhay ng mga tao dun sa kaganapan, no? Kaya
maganda maramdaman natin, maisaisip natin yung ano, yung essence ng conflict. To cite but one example, conflict that is left unresolved tends to impinge directly on the reader so that they are left to decide what they would do if the matter were left to them. No? Thus, readers of Luke 15:25 to 32 are not told how an elder son responds to his father's words concerning welcome of the prodigal younger brother, but are as expected to ask themselves, what would I do if I were he? Kung ako kaya yung mas nakakatandang kuya, di ba? Or yung kuya ng batang ito, ano kayang mararamdaman ko? No? At kung ilalagay ko yung sarili ko sa storya, ganun din siguro yung mararamdaman ko tungkol doon sa nakakabatang kapatid. No? And then there is also time. A narrative cannot exist without time, to which it has a twofold relationship. It unfolds within time and then time passes within it. The narrative needs the time which is outside it in order to unravel itself by stages before the reader. Para ito ay kayang maintindihan. Because of the consecutive nature of the language, ibig sabihin pagkasunod-sunod, no? The narrative cannot be absorbed all at once. Kaya nga we can read the Bible slowly. Para um, anong tawag mo dito? Maalis sa atin yung sense na, nabasa ko na yung buong Bible. Alam ko na yan. Actually, yun yung magiging focus ng ating next lesson. Next meeting. Yun yung magiging focus natin. Ang word doon is de-familiarization. From the word familiar. Familiar, ano ka na, no? Kabisado, alam mo na yung istorya. Ang pag-uusapan natin next meeting, de-familiarization. In other words, i-try mo munang i-alisin yung nalalaman mo. And then, basahin mo uli yung storya na kung saan parang ngayon mo palang binabasa yung storya, no? No? So, yun. Take note of the duration or speed of the events. Si Moses, yung stay niya of 40 years when he left Egypt appears only a few days, no? Kasi nung umalis siya from Egypt, no, a few verses from it, nangyari yung burning bush. At ilang taon na siya noon. When potentially he left Egypt, he was 40 years old. Nung yung burning bush na yon, he was already 80 years old. 80 years old na siya, no? At hindi natin masyadong napapansin yon kasi we do not pay too much attention with time, no? Ba, wala, no? Hanggang ngayon wala pa rin nagtatanong, no? Actually, nag-aantay rin ako ng magtatanong eh, pero ayun, sige. Yan, take note and then look at the sequence. Is there a flashback? A flashback? Or is there a vision of the future? Yung pagkasunod-sunod, minsan, babalik siya sa nakaraan. O kaya naman, papunta naman doon sa future. Parang kahapon, no, Saturday, pinag-uusapan namin si Jonah, 'di ba? Si Jonah, pagdating sa huli, 'di ba, sa last chapter 4 na yata. Galit na galit si Jonah, no, kasi hindi ginunaw ni Yahweh ang Ninive, 'di ba? Galit na galit. Tapos parang sabi niya, alam ko na nga ba Lord, hindi mo gugunawin. Bakit mo pa ako pinapunta dito, no? So makita natin yun, no, yung concept, yung sequence, no? No? At isa dito sa sa aspect ng time, although medyo nagmo-move na ako forward, siguro pwede na naman mag-move tayo sa characterization. Sa case ni Jonah, no, galit na galit si Jonah. Pero pag titingnan mo yung storya, bakit kaya naisulat yung prophecy ni Jonah? Kasi yung prophecy ni Jonah, akala natin gusto lang baguhin ng Diyos yung Ninive. Pero hindi. Si Yahweh pala gusto niya rin baguhin si Jonah. Si Jonah rin ay kabahagi ng gusto niyang baguhin. At si Jonah, kung si Jonah ay isang typical na Israelita, marami during their time, some among the Israelites, ganun din ang isip nila tungkol sa kalabang bansa na Ninive na kapitolyo ng Assyria. Di ba? At doon yung pumapasok nga doon yung lesson. Now, let's talk about characterization.
Many of the views embodied in the narrative are expressed through the characters, and more specifically through their speech and faith. Kung saan sila ano yung sinasabi nila at ano yung naging consequences ng kanilang mga ginagawa, whether good or bad. Not only do the character serves as the narrator's mouthpiece, but also what is and is not related about them. Which of their characteristics are emphasized and which are not. Which of their conversations are and actions. No? Kung ano yung sinabi nila, ano yung ginawa nila, ano yung reaction nila. Kailangan tingnan natin mabuti yon, no? Mga kapatid, yung mga karakter, lahat ng yun kailangan tingnan natin. Hiramin ko uli yung sa Samaritan woman at the well. Nung nagpunta siya ng katangalian, dala-dala niya yung kanyang banga, no, yung jar niya para mag-igip ng tubig. Pero siguro para mas napapanahon yung ating usapan, nagdala siya ng pitchel, okay ba? Nagdala siya ng pitchel. So meron siyang pitchel para makakuha siya ng tubig. Pero nung pagkatapos ng usapan nila ni Jesus, ano nangyari? Iniwanan niya yung kanyang pitchel doon. Ayan. Tingnan niyo mabuti yon. Very important yung pag-iwan niya ng pitchel doon. At nung una, sabi nga katanghalian, umiiwas siya sa tao. Nung binaba niya yung pitchel, nagmamadali siya para maganap ng tao. Natatawagin niya para sila ay makalapit kay Jesus, no. 'Yon. So tingnan natin mabuti yung role ng ano no, yung role nung banga. Ayan, the characters can also transmit the significance and values of the narrative to the reader. Okay? Yung values at saka significance. Like yung ano, yung the prodigal son, 'di ba? So doon no, lumilitaw dito yung kagandahan ng pag-uugali ng tatay. Again, yung tatay dun sa istorya ay representative ng yung magandang pag-uugali na meron ng Diyos. Diba? So, yun. Nakikita na natin dito yung contextual na paglalagay natin ng ano. Yung ibang term nun ay paglalapat-lapat, no? Ng mga kaganapan. 8:42 na pala. So, anyway. So, they generally arouse considerable emotional involvement. No? We feel what they feel. Ayan, pag inoobserba natin, again, pag binabasa natin yung slowly yung story, we feel what they feel. Rejoice in their gladness, grieve at their sorrow, and participate in their faith and experiences. Naalala ko ay nga pala, no, konting kembot na lang, no, Happy Father's Day, ha? Konting kembot na lang po. Happy Father's Day sa mga tatay. Alam niyo po nung last Pwede month, ba? ang tinuro ko po, opo, no? Ang tinuro ko last month sa Mother's Day, si Mama Mary. Okay? Si Mama Mary yung ginamit kong model doon sa pagpapakita ko na siya ay isang ulirang ina. At yung kanyang buhay ay sabihin natin, nagpapatuloy na kinikilala dahil siya isa isang naging mabuting nanay para kay Jesus. Kung i-apply natin itong tinitingnan nating slide na ito ngayon, doon sa nangyari si Mary at the feet of the cross, no? Si Mary at the feet of the cross. Na kung saan si Mary na nagsilang sa pamamagitan ng isang himala, di ba? Hindi pangkaraniwang kaganapan na siya ay nabuntis sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Tapos kinikilala nga na si Jesus yung tagapagligtas. Pero nandun siya sa paanan ng krus. Hindi siya makapagsalita, di ba? Dahil doon sa bigat na nararamdaman niya na makita yung kanyang anak na inaasahan nila na magliligtas sa bayang Israel. Eh ganun yung kalalagayan, di ba? Ganun yung ano no, mga kapatid, ganun yung nagagawa ng ano ng characterization, di ba? Wala tayo, again yung history tapos na to. Ang siguro sabihin ko na rin bakit natin to pinag-aaralan, no? Ang problem ng historical critical analysis,
tinitingnan natin yung istorya na nangyari in the past, pero ano tayo? Detached tayo. Detached tayo. Dahil ang sinasabi natin sila, sa kanila nangyari yon. Sa kanila nangyari yon. At dahil meron detach, hindi natin maisip, no? Kung ano kaya yung mensahe din para sa atin kung if we were there. Okay ba? If we were there, ano kaya yung mensahe? What can be learn from this ano no, itong experiences na ito. Sige, babalikan ko. Actually, pwede kayong magtanong ha. Pwede kayong magtanong, pwede kayong mag-react, no? Kasi and again, ano no, sana ano. Again, dalawang session to, no? Session 1 pa lang po tayo. At maganda rin na meron tayong mga ganitong mga ano, reactions, no? Sige. Basta ano lang ha, anong tawag mo dito? Just raise your golden hand, no? Kasi kulay-kulay gold eh. Raise nyo lang inyong golden hand kung meron kayong gustong itanong. O kaya meron kayong gustong i-share din, di ba? Yan. Direct shaping of the characters. Merong outward appearance, yung panlabas. The few details which are given, yung external, ano kayang itsura niya, di ba? For example, sa case ni dito si Esau, is a hairy man while Jacob is a smooth man, di ba? Eh sila ni Rebecca, di ba? Kuntsaba sila eh. Di ba? Para dayain si tatay, di ba? Si tatay Isaac. Kaya binalutan na mabalahibo daw si ano eh si Jacob no nung time na ano eh nung ano yan ini-scam nila no ini-scam nila si ano si Ginoong Isaac no to obtain the ano tabi natin yung blessing. Naalala ko rin si Prophet Samuel. Si Prophet Samuel, nung inutusan ni Yahweh na pumunta sa tahanan ni Jesse, at sabi naroroon yung ano, yung magiging kapalit ni Haring Saul. At anong nakita ni Propeta Samuel? Nakita niya yung panganay, uy, palagay ko ito na yung magiging hari, di ba? Palagay ko yung ito na yung magiging hari. And then, makita rin natin yung faithfulness ni ano ni Propeta Samuel na hindi siya nag-decide ng kanyang sarili. Kaya nakita niya na yung mga anak ni Jesse, mga kapatid ni David, sabi niya, wala dito. Di ba? Pag titingnan natin yung storya, pwede namang si Samuel ang gumawa ng decision na hindi ko alam. Sige, ikaw na lang, halika rito, di ba? Pero hindi, ang sabi niya, meron ka pa bang ibang kapatid? Ay, meron ka pa bang ibang anak? Tanong niya kay Jesse. Sabi niya, meron. Nandoon, nagpapastol. Kulang na lang sabihin ng tatay, wag na lang yun. Kulang na lang sabihin. Wag na lang yun, no? At ay sabi nung dumating, nung nakita ni Propeta Samuel ang description, sabi daw si David daw was handsome with ruddy figures or ruddy, no? Ewan ko kung tamang pronunciation yata, ruddy, no? At dahil si David ay galing sa pastulan, siguro napakadumi at napakabaho niya pa, no? Pero ano sinabi ni Propeta Samuel? Ito yun. Di ba? Ito, so yung outward appearance. Pero later, sinabi rin ni, ni Yahweh kay Propeta Samuel, di ba ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanyuhan, pero ang Diyos ay tumitingin sa kanyang puso. Yan, napunta tayo sa puso, inner personality. There are two kinds of direct statement about an individual's inner personality. Okay? One that refers to character traits and one that relates to mental states. Character traits, pag-uugali. Mental, paano siya nag-iisip, paraan ng pag-iisip. The first kind is what is customarily called direct characterization. Direct characterization often embodies an element of judgment. If a person is defined as being righteous, wicked, wise, or foolish, that constitutes both characterization and judgment. Yung judgment, nanggagaling doon sa evaluation ng narrator. Okay? Yung narrator na nagsabi, para si Noah was a righteous man in the sight of God. Diba?
So sa mata ng Diyos, he is righteous. Pero yung narrator, sinabi niya rin na yung si Noah ay isang mabuting tao. Hindi na natin kailangan tanong na paano siya naging mabuting taon. So again, that's not part of the conversation. What is evident is that the trait noted by the narrator, sinabi ko na pala ito, is important. We read about Noah. Noah was a righteous man, blameless in the generation. Noah walked with God. Pero dun sa evaluation naman sa men of Sodom, the men of Sodom are characterized as being wicked. No? Hindi lang wicked, great sinners pa sila, no? Great sinners against the Lord. No? Genesis 13:13. So importante ito do sa again, wala tayo do sa tagpuan, yung history naganap na, pero meron ding evaluation na sinasabi ang mga narrator to help us understand. And then meron din indirect shaping. Ito ay malalaman natin sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Speech is also an important way of characterizing individuals indirectly. Traits of both the speaker, check ko yung time ko. The speaker and the interlocutor, ibig sabihin yung kausap niya, are expressed through speech, or to be more precise, all speech reflects and exposes the speaker, while it sometimes also brings to light qualities of the person being addressed. What people say witnesses not only to their thoughts, feelings, but is often slanted to accord with the character, mood, interest, and status of their interlocutor. Medyo ipapasok ko lang dito yung concept ng yung sa grieving, no, yung grieving process pag tayo ay meron tayong kapatiran na namatayan ng isang family member. At pag tayo ay nagpupunta doon para makiramay, ang tanong natin, anong nangyari? Paano siya namatay? Ano yung ginagawa niya? Ano yung mga huli niyang ginagawa? O kaya ano yung mga huli niyang pinag-usapan? Huli niyang sinabi? O kaya ano yung kinakain niya, di ba? So doon, nagsasalita yung yung grieving person, yung bereaved, no? Nagsasalita siya ng mga nangyari tungkol nga doon sa kanya sa namatayan, yung doon sa namatay na tao. Pero ang tawag natin dito ay listening to a person, uh, ang tawag mo doon? Hearing oneself talking. Na doon sa person grieving, siya ay namatayan pero naririnig niya rin yung sinasabi niya doon sa storya. In other words, inuulit niya yung storya doon sa kanyang kausap pero kanya rin itong iniisip, no, yung istorya, no. So tinatry niya na magkaroon ng reenactment sa kanyang isipan tungkol doon sa istorya, doon sa kaganapan na umabot doon sa kamatayan ng kanyang mahal sa buhay. So ganun din, no, pag doon sa speech, pag nagsalita, whether yung mga disciples, sabi nila, turuan mo kami paano manalangin, di ba? Eh, at hindi yun para sinasabi nila hindi sila marunong mag-pray. Kung hindi, gusto nilang magkaroon pa ng malalim na karanasan sa kanilang pananalangin sa ating Diyos. And then, of course, there is actions. Kung merong pananalita speech, meron din action. A person's nature is revealed by deeds. Action is the implementation of character. So titingnan natin yung sinabi, titingnan natin yung ginawa, no? And individuals are disclosed through their deeds no less than through their words. Since one's inner nature is embodied in external behavior, a narrator can present the characters in action rather than spelling out their traits. In biblical narrative, deeds do in fact serve as the foremost means of characterization. The characters' actions are also the building blocks of the plot. The narrative is concerned not only with the events which occur, but also with the people involved. No? Uh, uh, para sa atin, magbabasahin natin yung no, yung passion story sa Bible. Nakikita natin ang daming kaganapan pero ang bilis ng takbo pag binasa natin siya ng mabilis na paraan, di ba? Pero doon sa, for example, doon sa Passion of the Christ na story, doon sa film, no? No? Doon sa Passion of the Christ, sinabi lang doon na
pinagagupit no ng mga Roman soldier si Jesus. Okay? Hello? Pero doon sa Passion Story, pag tiningnan mo, ang haba ng time na inila ni Mel Gibson doon sa story yon, no? Parang ano ka na nga eh, ano yun, magsasawa ka na nga sa palo eh, di ba? Ano yun, maghihinawa ka na sa palo talaga eh, hindi lang yung leather na pamalo. Pagkatapos nun, kinuha pa nila yung ano, yung whip na ano, yung maraming mga bakal-bakal, di ba? Na kumakapit dun sa ano, sa likuran, no? At ako kasi nag-film showing kami nung ano eh, nung Good Friday, you know. Kasama ko yung mga kabataan eh ng CCM. Tapos nung ni-research ko yung storya, ang sabi ni ano, ni Jim Caviezel, meron daw doon sa paglatigo sa kanya na tumama raw talaga sa kanyang balat. At nagkaroon daw talaga ng ano, yun, yung bang sabihin natin. Kasi syempre may mga prosthetics, no? Ang role ng prosthetics is para maingatan, maiwasan nila na ano, no? Na hindi naman ma-damage, eh. Baka naman sa shooting, eh, mapatay nila yung ano, no? Yung actor, di ba? Pero meron daw talagang tumama kay Jim Caviezel, no? Na, no? At hindi na ito acting, no? Tinamaan siya ng ganyan. Pero when he was doing that daw, he was praying. Ang prayer niya raw, ang ganda ng prayer niya eh. Sabi ni Jim Caviezel, sabi niya, Lord, wag sana ako ang makita kung hindi kayo po sana yung makita doon sa storya. Ang ganda ng reflection na yon, no? At meron pa, kung interesado kayo, doon sa, ano, no? Doon sa istorya ng, ano, um, doon sa istorya, if you look at, yung niramin ko muna yung, ano, no, yung Passion of the Christ story. Yung merong actor na ang pangalan ay si ano, si 'di ba si Barabas, 'di ba? Merong actor. Nung nalaman ko, yung actor na yon pala ay ano, he is a Latin American, ano? Teka lang. Tingnan niyo na lang yung in the story, no? No. Doon daw, itong si actor na ito, na gumanap na Barabas, hindi raw siya talaga, ano, hindi siya serious na Christian. Kumbaga, para siyang at ano talaga, wala talaga siyang pakialam sa kanyang spirituality. Nandun siya para sa kanyang acting skills, okay? Pero nung ginagawa daw nila yung set, tapos nakita niya raw yung si Jim Caviezel na binugbog ng gusto, no? Na ano raw niya, no? Na-realize niya, sabi he is an unbeliever, na-realize niya raw within the set, na kagaya rin daw pala siya ng mga chief priests. Okay? Kagaya rin pala siya ng mga chief priests. So, ibig sabihin, na-touch daw siya nung nakita niya si Jim Caviezel na gano'n yung kalalagayan, na-realize niya how yung pag-uugali niya ay kagaya rin ng ano, ng mga chief priests na kinokondena si Jesus, di ba? At merong ano 'yun, merong interview sa kanya no, na kung saan nasa YouTube po 'yun, na kung saan sinasabi niya na naging life-changing experience daw yung ano yung set na iyon. Bagamat tingnan nating mabuti, si Barabbas, whether sa Bible o doon sa film, gaano katagal siya nagstay sa storya? Sandali lang, di ba? Nung ano lang eh, nung pine-present lang siya ni Pontius Pilate eh. Sandali lang. Pero nagkaroon ng life-changing experience doon sa actor, no? Sige, let's move on. So, meron ding classification ng characters, no? At tinitingnan ko yung time ko, no? At wag ko kayong mag-alala dahil two parts naman tayo. Hindi tayo nagmamadali. Hindi natin kailangan tapusin lahat dito, di ba ito? Yung mga ano lang, mga important elements. Eh. Classification of characters. Merong plot characters. The plot ones in their purest form are built around an idea or a single notion and have no inner life. Ito yung mga nanonood. Ito yung mga tao sa paligid. Pero meron mga round characters. Round characters are complex, self-aware, and then capable of development and change. Okay. So, yung round characters, ito yung mga important, yung sabihin natin, yung, siyempre, kasama na rin dito yung kontrabida, no?
the protagonist at saka yung antagonist. Sila yung merong nagkakaroon ng effect doon sa takbo ng narrative. So, kailangan mag-decide tayo kung sino yung flat character, sino yung round character. Yung round character doon tayo mag-emphasize ng ng sabihin natin ng pag-intindi ng role ng round character within the narrative. Yung flat kasi usually sila lang yung mga nagre-react tungkol doon sa mga ginagawa ng round characters. So analysis ni Adele Berlin 1993, applying these methods. Sorry. Itong flat at saka round characters. Paano natin siya mas maintindihan? Ginamit ni Adele Berlin sa mga iba't ibang naging asawa ni David, no? Different kinds of women relate to the stages of his life. Ang ganda ng ginawa ni Adele Berlin kasi sequential, no? Hindi niya sinabog-sabog yung mga asawa. Kumbaga, sino yung una, sino yung sumunod, di ba? Sabi, they are not just plot characters but important in themselves whose only function is to serve the plot. Ganito ginawa niya. Si Mikal can be defined as a developing figure who changes from a loyal and loving wife to a bitter, contentious woman. David chose the loving Mikal as a political instrument to advance his position in the court of her father, Saul. Once Mikal realized this, she despised David and became embittered. Nagalit siya kay David. Tapos, ang sumunod si Abigail was the stereotypical perfect wife, both intelligent and beautiful. So within the story, makikita ho how active si Abigail, no? Para tulungan yung yung mga si David at saka yung kanyang mga tauhan, no? Very proactive yung role ni Abigail sa story. Pero nandun din sa Bathsheba. Okay? So si Bathsheba, ano yung Hebrew word ng Bathsheba? Diba? Alam nyo? Bathsheba. She taking a bath. No? She taking a bath. Bathsheba. Ano? So yun po yung Hebrew word ng ng Bathsheba. Na si David, dumungaw-dungaw nakakita ng isang babaeng naliligo. She taking a bath. Joke na po yun. Baka yung word study. Pero again, ito yung mga kulitan ng mga mga aming mga mga professor doon. She taking a bath. Sige. So ito naman, ang nangyari, dito naman naglalarawan yung pagbagsak ng kaharian niya, no? Ni David. To the point na na ano no um yung kanyang anak pinatay yung isang kapatid, yung anak niyang babae ni rape nung kapatid nung anak niya rin, tapos inagaw din ng anak, 'di ba yung anak, 'di ba? Sige nga, yung istorya nila Absalom, no? Dahil sa ginawa ni Bathsheba. Ginawa ni David na ginamit niya yung power niya para mag-take advantage dito kay Bathsheba. And then yung pinakauli si Abishag. Hindi siya masyadong kilalang babae kasi nga yung sa old age na ni David, more of a parang nurse, no? Kasi matanda na si David. Pero ang sinabi raw, hindi niya ginalaw si Abishag. So parang sa somehow siya natuto siya sa kanyang hindi naman most likely yung role ni Abishag dito ay pagpapakita na si David ay malapit nang mamatay, ibig sabihin malapit nang mapalitan siya sa storya. To give way para sa narrative naman ni Solomon, di ba? Narrative ni Solomon. Sa case ni Haring Saul kasi sa labanan tapos nagpunta sa labanan, hindi nakinig doon sa mensahe ng propeta, namatay si Saul. Namatay din yung mga anak ni Saul, di ba? So, point of view. Ito naman, point of view. Point of view refers to the perspective from which the story or portions of the story are told. Mahalaga sa pag-intindi ng point of view, yung context. Yung context. Kung i-develop natin yung point of view, kailangan meron tayong verse reference na tumutugma doon sa point of view na yon. Bibigyan natin ng basic na pananaw para intindihin. Point of view.
Ano yung pananaw, gamitin ko yung story ni David, ano yung pananaw ni David doon sa storya? Ano yung pananaw ni Bathsheba doon sa storya? Ano yung pananaw ni Uriah na asawa ni Bathsheba doon sa storya na tinatawag siyang umuwi habang nagkakaroon ng labanan, di ba? So ano yung mga pananaw nila? Again, yung pananaw, point of view, madedevelop yan by hermeneutics. You look at the appropriate verses that gives us meaning to allow us to understand the point of view. Okay? 9:06 na. Um, teka lang. So point of view refers to the perspective in the story related from the vantage point of a third person omniscient narrator. The narrator can, on occasion, surrender this privilege and convey portion of the story from the more limited perspective of one of the characters. In so doing, the narrator can show how a specific character understands certain events or how different characters have varying perceptions of the same event. Okay? So doon, point of view. At dito, nagkakaiba ng point of view yung mga ano, yung kagaya nung sa unang, yung sa miracle sa yung ano, healing of a paralytic, di ba? Healing of a paralytic. Eh, yun, ano, actually, yun din isa sa mga paborito kong ano eh, istorya. Kasi doon may perspective doon na si Jesus na doon sa bahay, tapos maraming mga tao. Tapos dahil hindi makapasok yung mga kaibigan, syempre nandun din yung paralitiko, no? Yung paralitiko na dala-dala ng apat niyang kaibigan. Tapos ang ginawa dahil yung apat na mga kaibigan hindi makapasok, hindi makalapit kay Jesus, dumaan sila sa taas, di ba? Tapos sabi doon, nakita ni Jesus yung kanilang pananampalataya, di ba? So, nakita lang ba ni Jesus yung pananampalataya nila o naawa rin siya doon sa kalalagayan ng ano? Naawa rin siya doon sa kalalagayan ng paralitiko, di ba? So, ano sinabi ni Jesus? Anak, anak ko, pinapatawad na ang iyong kasalanan, di ba? Kaya doon, di ba, babang ano yan, lumilitaw doon yung perspective. Aralin natin, ano kayang iniisip ni Jesus by that time, no? Sa historical critical analysis, walang ganitong ano eh. Walang ganitong conversations eh. Dito, tinatry nating imagine, di ba, pinapakita dito na si Jesus ay isang maawaing Diyos. Pero di ba anong sinabi ng mga sabihin natin, mga iskriba, di ba? Hindi sila ano, nag-usap-usap sila doon, di ba? Sinong makakapagligtas kung hindi ang Diyos lamang? So dito, itong mga iskriba na to, meron silang point of view na hindi tumutugma doon sa point of view ni Jesus. Okay? At yung point of view ni Jesus, si Jesus, nakikita ni Jesus, yung iniisip ng mga kaibigan. Yung mga kaibigan na to na nag-abala sila para dalhin yung kanilang kaibigan na paralitiko. And of course, yung paralitiko, di ba, nung time na yun, siguro nag-iiyak yung paralitiko, di ba? Kasi ang sinabi ni Jesus nung una, pinapatawad ko na yung kasalanan. Hindi naman, right there, pinagaling siya eh. Sasabihin mo, Pastor, hindi, dinagdag mo na lang yan. Dinagdag mo na lang yan na umiyak yung, hindi, wala naman, hindi naman umiyak. Pero kung ako yung paralitiko, no? At ang pinag-uusapan doon, pinatawad na ang iyong kasalanan. Alam ni Jesus na mayroong kasalanan yung paralitiko. Hindi natin alam kung yung kasalanan ng paralitiko ang naging cause kaya siya na-paralyze. Hindi natin alam. Pero meron mga ganong potentials, ha? Meron mga ganong potentials. So, very important ang point of view. At kailangan, sabi ko nga, intindihin nating mabuti, kailangan meron tayong verse references to support yung claims natin when trying to understand the point of view ng mga different characters in the story. Levels of point of view. Pwede itong spatial, yung about the location, yung lugar. Ano ang epekto ng lugar doon sa point of view ng mga tao? Bakit kaya
nung sinabi ni Jesus, no, ay ano, no, yung doon sa lugar na upon this rock I will build my church. Diba? O kaya, di ba, sinabi niyo. So, nandun, merong role yung location, no? Omnipresent. Minsan, yung jumping from one space to another, isang lugar, and then pupunta naman. Parang yung kay Job, no? Yung testing kay Job, mamaya nandun na sa langit, tapos si Satanas nandun na, di ba? Tapos bababa na naman kay Job, di ba? And then localized, attached to one character, hindi umalis. Parang kay Daniel, no? Kay Daniel, hindi umalis, no? And then panoramic shows the whole picture. Okay, panoramic. And then point of view, temporal yung time, immediacy, nagmamadali ba o mabagal ang takbo? Merong temporal distance. So Jacob served 7 years to get Rachel, but they seemed only a few days for him because of the love he had for her. Diba? Parang kay Jacob, yung panahon, ano lang, sandali lang sa kanya yung 7 years. Matapos na si Laban ay, ano, no, dinala ibang parcel, no? Nakatanggap na ba kayong ganon? Ibang parcel yung dinala ng rider. Hindi yun yung in-order ko, di ba? No. Pero dito mahal na mahal ni Jacob, no? Nagantay pa siya, no, para dumating yung tamang delivery ng parcel sa ganito. O kaya in sequence or out of sequence. Sunod-sunod ba o minsan binabago ng narrator yung pagkasunod-sunod? Psychological, the viewpoint from actions are perceived. Meron perception, yung the level of observation, si Samson. Nung una, dinadaya, no? Tapos mali. Tapos si Delilah, kulit na, no? Eh si Samson, no? Ano pa lang, paano bumagsak yung bataan? Di ba? Paano bumagsak yung bataan sa naging, no? Naging. Kaya yan, Happy Father's Day, no? Sa mga tatay na naririto, no? Meron tayong gift sa pagtanggap, no, ng naging, di ba? Yan, at pag umaabot tayo sa ganyan, no, wag nating isusuko yung ating mga lihim. Wag nating i-reveal yung mga sikreto natin, ha, pag nandiyan nagnanaging na. Yan. Sige. And then conceptual point of view, the level of reflection, Samson relied. No, si Samson, akala niya masyado siyang malakas at ginibap niya yung pagtawag ng Diyos sa kanya bilang isang Nazirite. Binaliwala niya yung ang tawag mo dito, yung bilin na binigay ng Diyos para sa kanyang mga magulang. So then ideological, the point of view according to which the events of the narrative are evaluated or judged. Look for the evaluation made by God, look for the narrator's comments, analyze the different characters' viewpoints. Ito nga, about the situation and about themselves, about others. For example nga, yung sa wedding at Cana, sabi nung host, yung namamahala ng program. Sabi niya, bakit ngayon lang nilabas tong alak na ito? Nilalabas ang pinakamasarap sa una, 'di ba? So, naiisip natin kung ano yung iniisip ng host, 'di ba? And then analyze disparity in perspectives. Ibig sabihin yung mga nagkakaibang perception o minsan nga naglalaban pa no? Within a particular narrative. Makikita natin yan when we continue to read the story. No? The narrator and the characters, between the narrator and the readers, between the reader and the characters. Ito, John 4. Actually, tapos na tayo doon sa John 4 kasi ito yung yung papunta sa Samaritan woman at the well. No? Samaritan woman at the well. O sige po, kayo po. No, medyo napagod ako kasi umaga pa nasa graduation ako sa PTS umaga. Tapos nagpunta pa kami ng Pasay, no. Ano pong mga reactions ninyo sa ating narrative? Actually, lesson 1 pa lang to, no. So meron pa kayong lesson 2 para tungkol dito. Kaya pwede po ba kuha muna ako ng tubig? Mabilis ako lang. Mabilis lang to. Sige. Habang nag-iisip po kayo ng itatanong.
Ay. Okay, sige po. Tanong, reaction, pagbibigay ng halimbawa. Yan. Ayan, si Pastor RG. Sige po. Sa akin lang pas, ano po, actually habang nakikinig po kanina, tapos binabasa yung mga ilang mga main points po ninyo kanina, nakita ko po yung kahalagahan ng structure kanina po. Hmm. Yes. Kasi kung hindi, ako po pala, kung para ako as a interpreter at magpipreach din, kung hindi ko makikita yung importance ng structure, actually makaka-affect siya sa pag-create ng outline. Kasi Hmm. pati yung outline madadamay at yung magiging content ng pagbuo ng outline pwede siyang papunta doon sa out of context. So yung pa yung isang sa ano po, observation. Yes, Pero yes. isa pong ano po, tanong lang din. Pagdating doon sa narrative po, kasi di ba po like halimbawa itong synoptic gospel, meron siyang kanya-kanyang theme, di ba po, yung Hmm. overarching theme. Ang tanong ko lang po doon, papaano ko po o kami po as a interpreter, paano namin po halimbawa isang section po, isang kwento doon sa halimbawa yung nga po yung mga pinag-usapan natin yung John chapter 4, ano yung mga pamamaraan po, Pastor, para ma-connect namin po yung specific section po na yun doon sa overarching theme ng Book of John. Um, well, ano, no? Ah, mapalad tayo kasi meron na tayong mga ano, no, mga published na material na para makita agad natin yung overarching theme or yung kung paano pinapakilala si Jesus sa Gospel of John. That is the Son of God, 'di ba? So, makikita natin 'yon. Pero of course, again, meron na siyang presumed na idea. Tinitingnan natin John chapter 4, pero alam na natin that he is the Son of God. Mm, Ngayon, when he is there, paano niya pinapakita that he is the Son of God doon sa story. sa sa kanyang pakikipag-usap doon sa babaeng Samaritana, Okay po. Opo. 'di ba? Kumbaga parang ano pas, hahanapin namin doon sa section na yon kung paano niya, paano niya ipinapakilala na o yung characteristic ng pagiging Mm, son of God mm, doon sa story po. mm. Okay po. Hindi, pwede So, ko pang i-extend. Kung ang tema mo, ang overarching theme mo ay tungkol sa salvation, 'di ba? mm, Ano ang inahandang kaligtasan ng Diyos para sa mga taga Samaria? Kung gusto mo mm, naman mission, paano pinapakita dito na si Jesus ay isang misyonaryo na mini-mission? So a-analyze mo doon yung mga features na related sa missionary experience na naranasan ng babae. O kaya naman, paano ang issue mo dito about yung mga marginalized, yung mm. mga inaapi sa lipunan? Paano si Jesus bilang Son of God ay nagpapahalaga sa mga marginalized? Okay. Nakita So, parang natin? ano, parang ano pas magdedepende rin siya sa sermon objective. Opo, opo, opo. Ano pa bang mga overarching theme doon? Yung ano, yung plano ng Diyos para sa ano, sa mga Christians. Na ang Christians kagaya nitong Samaritana na to, hindi siya marunong sumamba, 'di ba? Akala niya yung pagsamba nakadepende sa lugar. So, napakayaman eh. Sabi ko nga, ang bigla tuloy tayo napunta sa isang magandang, actually nagagandahan ako sa tanong Pastor Aldi. Kasi doon iisipin natin ano yung yung tema na dapat nating bigyan ng pansin. Kasi yung narrative nandiyan eh, 'di ba? Hindi na naman mababago yung storya eh. Ang kaya nitong baguhin tayo, yung mga ano natin, yung sabihin natin reactions natin. Hiramin ko pa isa. Paano yung Son of God nakikipag-usap sa mga taong nakagawa ng matinding kasalanan? Okay? Pero palagay ko dito wala naman dito 'yon, no. Kayo mga pastor kayo, mababait kayo since birth kaya wala naman siguro gano'n. Hindi naman siguro 'yon ano no. Ay yan, hindi yan para sa akin pastor. Kasi mabait ako eh, mga ganyan. Overarching team 'yon ano, pero ano,
Napakaganda. Thank you, sir. Siyempre, magkakaroon tayo ng application pagdating sa huli. Ano ba yung responsibility ng church? Anong ginagawa ng church? Kung walang ginagawa ang church, baka naman pwede ngayon, meron tayong simulan yan. Sige. Si Brother Carl mo, mapapatawag tuloy na Pastor Carl. Sige na, brother. Sige, sige. Okay rin yan, Yes. Pastor Carl. Si Pastor Carl. Sige. Apo, kung kalooban po ng Panginoon. Ano po, yung tungkol sa sa pag-alam ng context, ang isang bagay na natutunan ko naman din dun sa homiletics, kasi natapos na po kami ng hermeneutics, tapos medyo may background ako sa history, kasi may Mm, ako sa history. mm, Pero isang bagay pala na na sobrang impactful na natutunan ko sa klase ni Pastor Dan ng homiletics. Yung pag halimbawa, nakukuha natin yung context. Siyempre, nakikita natin yung yung characterization, yung historical background, tapos yung kabuuan ng narrative. Ang minsan pa lang nabibitin tayo, parang nangyayari, kinikwento na lang natin, which is okay naman din. Pero pag wala yung yung striking application, pag hindi siya nakita, parang kumbaga parang nabaliwala. Hindi natin oh, na-convey yung message. Parang iiwan natin siya as parang kwento. Kung isipin natin, pag tayo nagpe-preach, para din tayong nagbabasa ng narrative, tapos kinukuha natin yung moral nung nung story. oh, Yun po yung natutunan ko sa ngayon, kasi nga ano madali naman na kumbaga, minsan may nag-allegorize pero napakamali naman nun. Ah, Pag halimbawa na na nagkakaroon tayo ng application, maganda dahil inaaral natin na may impact yung history, yung background ng character, mm, tapos pati din yung yung overarching theme ng mm, isang kwento. mm. Mas maganda yung yung naging application, dahil doon pag nag-preach, pag nagbigay ng message, mas striking. Yun po. Opo, opo. Sige, amen. Salamat sa ano na yan, ha. Salamat sa observation na yan, Brother Carl. Sige, si Jonedel. Hello. Ay, hello po, magandang gabi po. Bali, Yes, sir. pas natanong ay ano ko lang kasi parang nung nakarang discussion natin, no, na open yun na if ever no na may mas prefer kayo na method ng hermeneutics, narrative. Mm, Pero parang tinitingnan ko po yung lesson natin, no? And syempre, nag-aaral, binabasa-basa ko din siya sa ibang, parang, kumbaga, inuunawa ko rin siya lalo, yung mm, pinagkaiba niya. mm, mm, Wala bang parang combination ng dalawa? Like yung historical tsaka narrative, i-combine mo siya as method mo. mm. Pwede po ba yun mangyari? Or Um, kumbaga kasi, ano pong ano natin? let's just say sa ganito. Ang sagot ko sa tanong mo ay yes, no? Ang sagot ko sa tanong mo ay yes. Mahirap ang iintindihin natin yung narrative nang hindi natin inintindi yung historical critical analysis. Kaya nga natin siya inuna sa lesson. Actually, nagtutulungan sila. Hindi sila magka-contradict. Di ba? Kinikilala na kasi kunyari sa historical critical analysis, nakafocus tayo sa author. Sino yung author? Kanino niya pinadala yung letter o yung sulat, yung storya, ano yung kailan ito na isulat, ano yung mga kaganapan. Actually, yung mga ganon, mga time, tumutugma siya doon sa pagke-create mo ng ng setting, no? Yung setting, ang tawag natin doon ay tagpuan or ganapan, no? So, yun yung nagke-create ng kasi ano yun yung hindi sila contradictory. Actually, nagtutulungan sila. So, baka mayroon kang Mm. follow-up na question doon. Hindi. Yun po. Kasi parang naano lang po ako nung nakaraan kung parang, tas yun nga po, ino-observe ko siya. Parang maganda siya na makombine. No? Kaya ako po siya natanong. Tas siguro Mm, yung follow-up po, bali sa, ano, parang out of nowhere lang po, te. Bali sa apat na gospel, no, na writings natin. Una, ano po ba yung pinakauna doon? Kung historically, ano yung pinakaunang written, tapos ano yung kumbaga yung presentation niya more of sunod-sunod na story.
Kasi parang narinig ko po yung kay Matthew, parang hindi siya totally sunod-sunod eh. Parang yun po. So, ano po ba yung pinakauna natin sa gospel, ano? Kumbaga yung pinakauna na nasulat, then yun nga po, sa apat, ano yung parang pinaka sunod-sunod yung ano niya, yung kanyang Sige. presentation ng life ni Oh. Jesus. Ayun po, thank you Sa po. case ng, ano, no, medyo yung question mo about New Testament survey na, no? About survey. Pero, let's look it this way. Yung Matthew, Mark, at saka Luke, ang tawag sa kanya ay Synoptic Gospels. So, meron siyang, may pagkakapareho ng content, itong tatlong to. Hindi kagaya ng Gospel of John. Pero, Yes, yes po. yung pagkasunod-sunod, kung ano yung mauna, ano yung ano, we are, anong tawag dito? Ano lang tayo, follow, di ba yung kanina yung inopen ko na word na structure. So yung structure, yun ay intention ng ano ng author, no? Ng author. Or sabihin natin yung kaayusan na ginamit niya kasi pag titingnan mo yung kaayusan, magtataka ka minsan nagiging topical yung dating, ha? Opo, opo. Makikita mo topical, minsan sunod-sunod yung parable, di ba? O kaya minsan Opo. makikita mo sunod-sunod yung miracle. Ngayon kung ano yung Tama. nauna sa kanya, hindi na natin talaga kayang, hindi na natin mababalikan yan. Kaya yung tanong mo, hindi ko rin masasagot, no? Brother John Adel. Opo, opo. Pero, kung ano, ano tawag kasi natin dito eh, from little knowledge to wider knowledge. Di ba? Konting kaalaman sa maraming kaalaman. So doon sa konting kaalaman na yun, may mga tema, mga kailangan niyang ituro. Hanggang sa Mhm. pagdating doon sa si Jesus ay dinakip na tapos pinako sa krus. So itong mga detalye na to, um, yung author ang nag-decide kung ano yung kailangan mauna, no? Opo. Regardless kung ano yung mm, Like may intention po talaga no mm, minsan na kaya yun nga po yung sabi niyo kanina, parang minsan yung the way niya ano yung story, like kunyari puro miracle tas may ibang event na oh, nangyari tas miracle again. Opo. So yun po. Pero yung sa una po, ano po pala yung ano, kasi nalilito ko eh. Ano yung pinaka first writing po ng gospel? Na, ano, ano, kung tinatanong mo yung ano, yung Mark ang una, Mark ang priority. Mark up. And then Okay, okay. hindi natin alam kung yung Matthew o yung Luke ang nauna, ang sumunod. Pero pareho silang dependent sa pagkasulat ni Mark. Pero again, that is a question ng ano ng ano yung sa New Testament survey. Sige. Opo. And then si Thank you Brother po. Carl last na no, and then magpapakita ako ng example. Yung sinabi ko nga yung pinreach ko nung Sunday tapos we will end. Sige no, Brother Carl. Pastor, meron po ba tayong pag-aaral patungkol sa Old Testament, yung historical background, saka yung iba't ibang tema nun? Ang that is a question again ng Old Testament survey, no? Siguro ibang subject 'yon. Pero with regards sa hermeneutics, pagkatapos ng narrative, ang pag-aaralan natin ay Old Testament law, di ba? Old Testament law, Old Testament prophets. Siguro kung may time tayo, magdagdag pa ako ng isa pa. So ang survey, yung pag-aaral ng mga background, that is parang maganda mag self-study kayo. Pero ang maibibigay ko lang with regards this course ay kung paano natin i-interpret yung ano, yung mga ibang mga Old Testament material. In fact, yung pinag-uusapan natin ngayon, narrative, pwede na natin itong i-apply sa Old Testament material, no? Mga Old Testament narrative. So, ano, so there is a part ng aking sagot doon ay yes. Yes, ano na, Brother Carl. Okay. So, bigyan nyo, ano, no, ito po yung aking shinare nung Sunday. Ang passage pa natin is Joshua 1, no? 1 to 9 pa rin. Alaman. Kung paano yung passage na ito ay ginamit. Ito. Ito nung Sunday lang to.
Joshua 1, yan naman, nakalagay naman. Slide. Okay. So, mga bagong simula ng pag-aaral sa Joshua 1, 1 to 9. So, bakit simula? Iba't ibang mga naganap, no? Ang iniisip ko kasi yung ano June bride no? Mga June bride. Pag June bride. Hindi lang 'yon kasi yung si si Hazel magbe-birthday ngayong 9 eh. So parang ano rin siya. Kasama rin siya sa mga nakikinig eh, mga bagong simula, di ba? Tatanda na naman, di ba? Yun yung ibig sabihin ng birthday, di ba? Tumanda ka na naman, yan. Ano yun, pagkatapos ng graduation, kanina nga, graduation sa PTS, na pagkatapos ng graduation, mga bagong simula, magsisimula maghanap ng trabaho, o kaya merong ikinasal, hindi ko alam kung merong kinasal sa inyo dito. Meron kaming inaanak na kinasal recently, and then, o kaya may nagbubukas ng bagong ministry. No? Si Teacher Mercy may binanggit yan ng dalawang lugar eh, na ano yun, na lugar na kung saan ay ano ay binuksan nga na ano at gawain dito sa Anabu. Tapos panibagong taon yon birthday sa mga bagong simula. Tapos si Joshua ay may bagong simula, no? Ito yung ano, no? Sorry. No, yung Joshua 1, 1 to 9, di ba? Bagong simula. Ayon sa Bible Project, nasa 600,000 na kalalakihan. Di pa kasama ang bilang mga babae at mga bata, yung tao na papasok sa promised land, no? Ganun kadami. And then si Moses ay di nakatawid ng Jordan River. Sa mga comparison nito, characterization to. Hindi ko na nilagyan ng mga Bible verses, pero by memory, maano nyo naman to eh. Tawag nyo to. Makikita nyo naman ito. Prinsipe ng Egypt, si Joshua naman, Hebrew slave, nagturo ng leadership. Si Joshua yung trainee. Lumaban gamit ang mga himala at salot. Kasi yung mga Israelites naman sa Egypt, hindi naman sila trained pakikipaglaban. Eh, no? Ayaw nga silang i-train kasi para hindi sila mag-rebellion. Ano? And then pagdating ni Joshua sa isang generation, no, yung mga generation na lumabas na sa Egypt, mga namatay sa desert. Ito yung generation, kailangan silang lumaban gamit yung sandata. Tapos ibinigay ni Yahweh ang mga utos. Si Joshua naman inutusan ni Yahweh na laging is, di ba? Meditate, di ba? Meditate on the word, no, day and night. So mga suliranin ni Joshua, wala na ang kanyang pinunong Moses at kailangan handa ang hukbo sa pakikipaglaban, malawak ang lupain, no? Kailangan sakupin. Mas maraming himala ang naganap sa kapanahunan ni Moises kaysa sa leadership ni Joshua. So ito yung ano, kasi 'di ba title, mga bagong simula, 'di ba? Bagong simula. So saan kukuha ng lakas si Joshua? Sa una, sa presensya ni Yahweh, 'di ba? Saksi ni Joshua sa mga himala ginawa sa bayan. Si Yahweh ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, no? At saka siya sumama kay Moses at saka kay Joshua, no? Tandaan natin yung si Isaac was born through a miracle, di ba? Si Abraham at saka si Sarah pareho na silang matanda. So yung bayan na ito. Tapos sa presensya ni Yahweh, ang pinaka-secure na lugar sa mundo ay sa presensya ni Yahweh. So nag-i-interact ako, no? Kasi kung kayo kaya si Joshua, di ba, maiisip nyo rin, 600,000, no? Tao ang papasok sa promised land. Lalaki pala. May mga babae tsaka ano pa, may mga bata. Pangalawa, sa pangako ni Yahweh, verse 3 to 5, nangako ang Diyos ng malawak na lupain na magtatagumpay sa kalaban. No? 3 to 5. Pero saan ba nagsimula yung pangako? Genesis chapter 12, di ba? So ito, Pastor RG, yung sinabi mo, overarching. No, bumalik siya doon sa ano. Kasi ang sabi sa Genesis 12, yung pinangako ni Yahweh kay Abraham na itong lupain na to ay mapapa sa kanya. Tapos si Joshua, tinitingnan niya na yung lupain na yon. No? Yung promise na yon, tapos 'di ba si Abraham sabi magkakaroon ka ng mga anak na kasing dami ng buhangin sa dalampasigan, yung mga ganon, 'di ba? Dito ang dami ng tao, 'di ba? And then so nangako si Yahweh, tapos si Joshua ang nagpapatupad ng pangako, no? Tandaan na si Isaac ay sinilang sa pamamagitan ng Himalayan. Yung pangako na binigay ng Diyos kay Abraham. Pangatlo, sa lakas ni Yahweh, paulit-ulit na sinabihan, di ba? Magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo. Yan, paulit-ulit. 3 beses, hindi lang 2, no?
So ang ginamit ko dito na nagpipreach ako, sinabi ko, mga kapatid, kung tayo ay pinanghinaan, kinukulit tayo ni Lord. Kinukulit tayo ni Lord na magpakalakas tayo ng magpakatatag, no? Kasi paulit-ulit eh. Ang iksi ng passage, just paulit-ulit, no? Maging matatag, matapang at matatag. Ang lakas ni Yahweh ang mag-aalis sa lahat ng takot at insecurity ni Joshua. Yon, lakas ni Yahweh. So hindi siya, dahil si Joshua ay magaling makipaglaban, although ginagamit yon, no? Pero yung kabuuan nun, yung lakas na meron kay Yahweh. No? Tapos, pero may kondisyon, di ba? Um, merong ibibigay na lakas, pero merong kondisyon. Huwag kang susuway, verse 7. Tapos pang-apat, sa salita ni Yahweh, huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan ni Yahweh araw at gabi, no? Araw at gabi. So ano ba mga meaning ng araw at gabi? Sa palagian, no? Ano 'yan? Huwag yung araw lang, no? Para mangwad kung kailan mo lang gusto. Wala na si Moses kasi di siya permanent. Pero ang salita ni Yahweh ay maasahan hanggang sa huli. So, nagdo-draw na ako from the New Testament, no? Yung no, meron din yatang Old Testament verse na the word of the Lord no remains forever, di ba? Kaya maasahan hanggang sa huli. Ay binigay na ni Yahweh ang paraan para tayo ay magtagumpay. Kailangan na lang basahing mabuti. So, ibinabalik ko na ng yung cost ng katagumpayan ng mananampalataya ay sa pagbasa ng salita ng Diyos. Nakagaya rin ng ginawa ni Joshua. Tapos sa may mga bagong simula, trabaho to, o kaya aral na naman, o relasyon, di ba? Asawa, sa nobyo, anak, o kaya negosyo, bagong negosyo, ministry Bible study, no? So, saan tayo kukuha ng lakas? So, sinamarize ko yung apat, no? Sa pangako, sa presensya, sa pangako, sa lakas. Ayan, paano makakatulong? So nilagay ko siya sa isang application, no? Na laging palalakasin ng isa't isa, no? So yung ginagawa ni Yahweh, pinalakas niya yung kalooban ni Joshua. Ganun din tayo as a community. Tayo laging buksan ang gawain sa pagsamba, which is the presence of God, no? And then turuan ang bawat isa ayon sa salita ng Diyos, and then kaya ni Joshua lagi nating alamin at mamuhay sa kalooban ng Diyos yun. So okay, sana nakita niyo yung role ng narrative, no? Yung role ng narrative kung paano ko in-apply dun sa yung sa sermon na yun, hindi yung ito po yung plot. Ito po yung mga characterizations ng story. Pwede niyo naman gawin yun, pero parang, sasabihin nito ni Pastor, no? Tayo at least ito na, nalatag na. Alam niyo po ba yung conflict dito ng storya, di ba? Anong conflict dito ng storya, no? Madali 'yon kung ang pinapanood niyo yung mga yung ang probinsyano kaya yung Batang Quiapo laging merong conflict, no. 'Yun yung pampahaba ng storya pagkatapos no, di ba? Anyway. So